Ayon nang matapos ni Bella ang gabing iyon, marami silang napagkwentuhan ni Raven. Mga nangyari sa kanya noong college pa siya. Mga kalokohan ni Raven noong nasa law school ito. Masaya silang nagtatawanan at nagkikwentuhan, kaya hindi na nila namalayan ang oras. Matulog na muna tayo, princess. Mamamaga ang mga mata mo bukas kapag napuyat ka. Ayaw kong magalit sa akin si Tito dahil pinuyat kita. Maaga pa naman. Protesta niya pagkatapos mag-ikam. Inayos nila ang mga natirang pagkain. Niligpit nila ang mga pinagkainan nila at magkatulong na dinala iyon sa kusina. Saan ba kita ihahatid? Ipagbubukas ba kita ng pintuan sa baba? O sa terrace ka na lang ulit dadaan? Natatawang tanong niya rito nang makabalik na sila sa kwarto niya. Siyempre dun ako sa nakagawian ko na. Natatawa ring sagot nito. Ako na ang bahala sa sarili ko. Kaya ikaw, mahal na prinsesa, matulog ka na. Hindi pa pala natin napag-usapan yung business na ihihingi ko ng tulong sa iyo. Paalala niya rito. It's already midnight. Bukas na lang natin pag-usapan iyan. Saglit itong nag-isip. See you at 10 a.m. Mag-late breakfast tayo. Saturday naman bukas. Kung okay lang sa iyo. Okay naman. Walang problema sa akin. Sagot niya rito habang inihahatid siya nito sa kanyang kama. Good night, Raven. Paalala niya rito pagkaupo niya sa kanyang queen-size bed. Nginitian siya nito. Good night, prinsesa. Sweet dreams. Nagulat siya nang dampian siya nito ng halik sa noo. Napatingin siya rito. Pero nginitian lang siya nito bago ito pumunta sa terrace sa kanyang kwarto. See you tomorrow, Bella. Wika nito bago tuluyang nawala sa kanyang paningin. Hindi na niya nagawang sumagot. Napangiti na lang siya. Mukhang mapapahimbing ang tulog niya dahil sa nangyari. Inialarm niya ang relo na nasa bedside table niya para siguraduhin hindi siya malilate sa usapan nila. Hindi pa nag-a-alarm ang relo ni Bella, pero gising na siya. Dahil maaga pa naman, hindi muna siya bumangon. Ilang minuto rin siyang nakatingin sa kisame. At paulit-ulit na binabalikan ang pag-uusap nila ni Raven ng nagdaang gabi. Ang sarap ng pakiramdam niya. Nagkaayos na rin sila sa wakas. Kasabay ng kasiyahan niya ay ang pangambang baka maulit-uli ang mga nangyari noon. Ipinangako niya sa sarili niya na kung mauulit man ang nangyari noon, she'd make sure she'd face the reality as a mature person. Naputol ang pag-iisip niya nang sa wakas ay tumunog na ang relong inalarm niya. Nagmadali siyang bumangon at inayos ang kanyang higaan bago tumuloy sa banyo para maligo. Nakapagbihis na siya nang pumasok ang mami niya sa kwarto niya. Ang ganda-ganda naman ng anak ko. Nakangiting bungad nito sa kanya. Hindi na ako magtataka kung may tagahanga ka nga. Wika nito. Saka inabot ang long stem red rose at isang maliit na card na nasa pink na sobre. Good morning, Mommy. Ganting bati niya. Saka hinagkan ito sa pisngi bago tinanggap ang inabot nito. Dali, anak. Buksan mo na, tingnan natin kung kanino galing. Halatang excited ang mami niya na siya ang kinatuwa niya. Dahan-dahan niyang ikinuha ang laman ng pink na sobre at sabay niyang binasang mag-ina ang laman ng maliit na card. My heart was so many things to say to you, but I am afraid to let you know. Nagkatinginan silang mag-ina. Kitang-kita niyang ningning sa mga mata nito. Anak, baka naman galing iyan kay Raven. Nanunuksong saad nito.
Ma'am, imposible. Sending anonymous card is not his style. Nakita ko na kung paano siya manligaw noong high school pa lang ako. Kaya alam kong hindi siya ganito dumiskarte. Makulit nga iyon. He doesn't take no for an answer. Kaya hindi talaga siya ito. Nanghinayang din siya at nalungkot sa kanyang mga sinabi. Iha, high school ka pa kamo noon. That was more than a decade ago. You are turning 26 this year. Marami nang nagbago sa kanya. Ibang-iba na siya sa Raven na kilala mo noon. I don't know, ma. Imposible pa rin. Kung gusto niya ako, edi sana noon pa. Everything has a reason, Iha. You were too young then. At nakalipas na iyon. Bakit ang hindi ang nangyayari ngayon ang questionin mo? Makahulugang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Ay kung maging assuming, mami. Kagabi lang kami nagkabati ni Raven. Gusto kong ibalik iyon dati naming samahan. Kaya wag na natin bigyan pa ng ibang kulay ang nangyayari sa amin ngayon. Mahirap umasa. Mapait siyang ngumiti rito. O sige na. Hindi na kita kukulitin. Bumaba ka na. At naghihintay na sa iyo sa Raven sa sala. Nataranta siya sa sinabi nito. Ha? Kanina pa ba siya, mami? Bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Nakangusong reklamo niya sa mami niya. Halos magkasabay lang silang dumating nung rose at card na ibinigay ko sa iyo. Kaya hindi pa siya ganoon katagal na naghihintay. And besides, your father is with him. Kaya mag-relax ka na lang muna bago ka bumaba, okay? Nginitian siya nito bago lumabas ng kanyang kwarto. Humarap siya sa salamin at naglagay ng lip balm. Wala siyang planong mag-makeup dahil mag-aalmusal lang naman sila ni Raven. Kaya mas gusto niyang humarap ng simple rito. Iniayos niya ang kanyang suot na sundress at hinayaang makalugay ang mahaba niyang buhok. Pagbaba niya ng hagdan, ay si Raven agad ang nauna niyang nakita. Nakatingin din ito sa kanya. Napakapit siya ng mahigpit sa railings ng kanilang hagdan para masiguradong hindi siya mapapahiya habang bumababa. Naiilang kasi siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Good morning. Bati niya. Pagkatapos, ay hinagka niya sa pisngi niya ang kanyang daddy. Iha, ano ba ang pinag-uusapan niyo ng mami mo? At ang tagal ninyo bumaba. Nainip na yata si Raven. Nag-aalalang si Tanito. Hindi naman po kayo nakakainip na kakwentuhan, Tino. Magalang na wika ni Raven. Saka tumayo. So paano, Tino? Aalis na po kami. Hindi po kami magpapagabi. Pagkasabi niyon ay nagpaalam na sila sa daddy niya. Base sa sinabi nito, mukhang buong maghapon silang magkakasama. Sumaya ang puso niya. I prepared a simple breakfast for us. Tila nahihiyang wika nito habang papalabas sila ng bahay. Ugali na itong himasin ang sariling bato kapag nahihiya, which made him more charming. Wow naman. Saan ka nag-take out? Nagluto ako. Nilingon siya nito at hinihintay ang reaksyon niya habang nakatayo sa tapat ng sasakyan nito. Really? She knew Raven didn't cook kaya napangiti siya. He looked confident. I can't wait. Let's go. Saan ba tayo magbe-breakfast? Hindi niya naitago ang excitement niya na nakakapagpapangiti naman kay Raven. Tumingin ito sa kanya. May pupuntahan tayong sekretong lugar. Mangako ka sa akin na walang ibang makakaalam ng tungkol dito. Okay. Promise.
Wala akong pagsasabihan. Seryosong sagot niya rito. Saan pa tayo talaga pumunta? Curious na tanong niya. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin sila umaalis sa harap ng kanilang bahay. Sa hideout ko. Pabulong na sagot niya rito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inalalayan siya pagsakay sa naghihintay na sasakyan nito. They were now at the parking area of the newly built condominium along Domingo Street in San Juan, 5 to 6 blocks away from their home. Nagtataka man pero hindi na muna nag-usisa si Bella at sumunod na lang siya kay Raven. Pagdating nila sa top floor, ay pinauna siya nitong makapasok sa loob. Pigil ang kanyang hininga nang makita ang loob ng penthouse. Humarap siya kay Raven, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Nakita niya ang lungkot at takot sa mga mata nito. Ang ganda. Parang pamilyar sa kanya ang loob ng bahay nito. Bella, kaya gusto kong makita mo ito. Kasi baka magalit ka kung hindi dahil ako nagpaalam sa iyo. Mabuti na sa akin manggaling kaysa sa iba. Ayaw kong maglihim sa iyo. I'm sorry. Hindi nito inaalis ang paningin sa kanya. Pero paano? Nagtatakang tanong niya. Ngayon ay naalala na niya kung saan niya iyon nakita. It was the design she had made more than a decade ago. Ang pinakahuling design na ginawa niya. Mahilig siyang gumawa ng sketch ng bahay at iba pang building noong nasa high school pa siya. At lahat ng iyon ay ipinakita niya kay Raven dahil ito lang ang buong nakakaintindi at sumuporta sa hilig niya. Her father had wanted her to take up management, but she wanted to take up architect. Hindi siya nanalo sa daddy niya. Kaya sa frustration niya, ay itinapon niya ang lahat ng gawa niya. I took it. Medyo nahirapan na akong pagdugtong-dugtungin. Kasi sama-samang mong ipinunit ang mga iyon bago mo itinapon. Halata ang pagkainis sa boses nito. Sabi ko naman sa iyo, huwag mong itapon at itatabi ko. Pero matigas ang ulo mo. Nagkibit balikat ito. Sorry naman. Masama ang loob ko noon. Nakangiting sagot niya rito. Hindi ka galit? Nananansyang tanong nito. Hindi. Bakit ako magagalit? Nagulat lang talaga ako. Ginitian niya ito bago naglakad papasok sa loob. Tuloy-tuloy siya sa living room. Pinagmamasdan niyang maigi ang kabuuan niyon. Maganda talaga ang black and white theme. Sophisticated at elegante ang dating. Ngayon pa lang niya iyon na ipasok pero kabisado na niya ang lugar. Kung ganoon, let's eat. Iinitin ko lang sandali ang niluto ko. And if you want, ikaw na ang maghain para hindi ka mainip. Okay. Masayang sagot niya rito. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.